kapobre, nandito tayo sa isa sa mga isasali natin sa Christmas party kay, anong pangalan niya? Norlin? Norlin. Sa akin. Sa pangalan po niya. Pangalan niya? O, pangalan niya po. Pangalan niya. Okay. Ano mo pangalan niya? So ito mga kapobre, inikutan pala natin lahat ng mga kakilala ko dito na PWD. So nag-decide po kami, nag-decision po ako na actually every year po nagpapa-Christmas party kami. So ngayong 2024 po, mas naisip ko po at pagdedesisyonan ko sa aking pamumuno as a HOA President, and syempre sa aking TV channel, sa aking vlog, Pobreng Vlogger Jeffrey Salisa, pinag-combine ko po siya para lang sa may pagsama-sama natin ng ating mga PWD sa ating komunidad, para lang mabigyan sila ng kasiyahan para sa 2024 at bigyan natin sila ng time at makasama sila. Si Michael, 17 years old na siya, no? Mild autism. Yan po, ang case po kasi nga, pag nakatakas po siya, talagang dire-diretso takbo niya. Inala yan dito. Ha? Inala yan sa grid. Taperma na lang po, no? Sa aking pirma na lang. Opo. Kuya, hindi na kami babalik dito basta sa December 23, 5 ng hapon, kailangan nandoon na po kayo. Tapos makikita nyo naman mga pangalan yung sa upuan. Halimbawa, pangalan ni Michael, automatic katabi ka nun para mababa, para po may kanya-kanyang upuan kayo. Kasi priority po upuan magulang at saka sa bata po. Kahit na nagkakait? Hindi, wag, kahit ano na po. Ano ko, sleeping na lang. Yan ko na lang po. Okay. Ay, siya. Sige, kahit okay na po dito. Okay na po. Okay na. Baka makano na lang po siya. Sinira ko kasi umalis ako kanina. Oo nga yun. Tinawag na ako ng bunso ko. Punta ka sa 23, ha? Sa 23. Basta isama mo na lang siya, kuya. Sige po. Ito mga kapobre, so ito po, araw-araw to? Oo, yan namin pinasya. Isang araw, isang beses lang. Oo. Bukod dito, ano pa? Ito lang yung maintenance niya. Yun lang ang kasi siya, may epilepsy siya. Pag hindi siya makainom, tatakihin siya. Parang case din ni parang case din siya ni Akla. Ni Nestor. Di ba pag hindi nakainom siya, nanginginig ang tawan niya, naglalak. Kasi meron ako inalagaan din sa baba. Pag hindi siya makainom, tatakihin siya. Ilapitan ko liha. Kaya siya araw-araw. Mga kapobre, siya po si Michael Alotaya. Ang case po niya is mild autism po. So nagme-maintenance po talaga siya. Pero ngayon, alam na niya kasi hindi naman siya namin pinapangalan. Pag ina-atake siya, yan na. Kaya may ilaw ba kayo? Ilaw. Kaya pindutin mo ilaw. Kailangan mo nila. Ayun. Pero normal naman siya. Normal naman siya. Hindi siya normal. Ay, ibig sabihin, may time na naging normal siya. Hindi, na-auto-san niya. Kami lang ang nakaka-auto sa kanya. Kasi yung inalagaan ko doon, talagang, binablog ko lagi yun. Hinabol pa nga ako ng tamad siya magsalita, pero kung tutuusin, makakapagsalita. Pero hindi siya nagsasalita. Talagang siya ng mama, papa, marunong siya. Pero kayo lang talaga kilala. Oo, ganun nga. Pag may mga kausap kami ganito, kung nasa labas siyang galit yan. Ayaw niya nang may mga kausap kami na ibang Kaya mga kapobre, ito po pala sa Michael. Baka po may gustong tumulong sa kanya sa maintenance pang araw-araw. Mild autism po siya. Medyo talagang
minsan hindi po nakakabili ng gamot ang magulang dahil sa sobrang hirap din ng pamumuhay. Ayan po, sana sa gustong tumulong makipag-ugnayan na lang po sa kanyang magulang dito kay, ano pangalan niyo ulit, sir? Ano pangalan niyo ulit? Norlin po. Taga-Isyain po sila, mga kapobre. Si Michael po is 17 years old po. Yan. So, kumakatok po kami sa inyong puso, mga kapobre, kung sinong gustong magbigay ng tulong para sa kay Michael, 17 years old po. Pang maintenance lang po na gamot. Patingin nga kuya yung boss ngayong gamot. Ito po, mga kapobre, is regular. Regular po to. Ito mga wasak-wasak. O tingnan mo mga wasak-wasak yan. Isang ganyan lang nung wala pa ito. Kaya wala kaming maayos na mga gamit dahil naalala mo kami pumunta kami dito, di ba, nagwawala siya. Yun nga, sabi ko parang mayroon tayong hindi napuntahan kaya binalikan ka namin kasi naalala ko nga to. Kaya sabi ko nga, yung double purpose kasi gagawin ko, bukod sa Christmas party, lahat ng mga PWD, isa-isay namin na makatulong. Personally po sa akin, ha? Kasi nagbablog po ako, katulad nga, kahit pa paano, baka may tumulong at makakatulong, malaking bagay po yun. Ganyan lang siya. Nagkakanta yan. Dapat may sounds. May naman siya sa sounds. Kanta yan pag ganyan lang, kanta yan. Pero hindi talaga siya makapagsalita o makapagsalita. Makapagsalita, marunong niyang papa, mama, papa. Electric fan. Actually, marami naman mga doon boss, mga gamit. So, electric fan, malaking bagay din para may personal na electric fan siya. Basta kung ano na lang, lahat naman magaganda ng mga tatanggap eh. Ito po yung bahay nila, mga kapobre. So, yun. So, muli po ako nananawagan po sa may mabubuting puso po sa gustong tumulong kay Michael. Makipag-ugnayan na lang po para po matulungan po natin siya sa kanyang maintenance sa mga gamot araw-araw. Ang case po niya, mga kapobre, pag hindi po nakakain, pag inatake po siya, nagwawala talaga. So usually mga gamit po dito is talagang nasisira, hindi daw tumatagal, sabi ng magulang niya sa tatay niya. Minsan na, mga kapobre, pag nakatakas po talaga siya, talagang delikado kasi tuloy-tuloy. Siya hindi bumabalik. Hindi niya alam kung saan siya babalik. Malayo na, pero kung dito lang sa malapit, bumabalik siya. Pero kung nasa malayo na siya, hindi na siya makabalik. Oo, kasi gawa lang, syempre hindi niya alam eh. Ito kuya, okay lang i-upload ko ha. Pero ito, hindi lang to. Una pa lang to, babalik kami. Ayun nga, mga kapobre. Ang isang dahilan po dito, kapobre, ay papaliwanag ko lang din po sa inyo bakit nagtataka kayo, bakit nakakulong siya. Ang purpose po dito, mga kapobre, for security talaga, at ginawa po talaga siya ng kulungan at sa loob na talaga ng bahay. Kasi may time po na pag nakatakas po talaga siya, napakadelikado po. Mas minabuti po ng kanyang magulang nagawan po siya ng rehas kasi hindi naman po lahat ng oras nababantayan. Dati po ang nagbabantay po sa kanya is yung nanay niya. Ang naging problema po dito is binubugbog yung nanay. So syempre babae po at nagwawala po, hindi talaga kinakaya. Kaya nangyayari naman po ngayon, si tatay naman po ang nag-stay at si nanay naman po nagtatrabaho kahit mahirap po. Mas kakayanin po ng magulang na lalaki kasi syempre po lalaki po to, malakas po to. So minsan dati pinakapakawalan nila to eh. Kaso lang po pag nakalingat ka, yun ang pinakadelikado na pwede siya tumakbo. Paano pag hindi po napapansin o walang nakapansin, mapapahamak po siya. Kaya nga para po for safety talaga at para hindi rin po magkaroon ng maraming basher na kahit po na ba't nakakulong yan. So yun po yung purpose, pinapaliwanag lang po namin
para po iwas na rin po sa mga katanungan. Ang purpose po niya para po sa security, safety po, at syempre naman po malinis naman po siya. Yung ano lang talaga kasi hindi talaga instead na tatay talaga magtatrabaho, ngayon po baliktad talaga. Gawan ng hindi kakayanin ng magulang na babae kung siya may iwan. Kaya sa sitwasyon naman ni tatay niya, actually nahihirapan siya at nahihirapan siya sa sitwasyon, pero dahil sa tawag sa pagmamahal ng isang magulang sa anak, mas nais niya na nang ina na siya magtrabaho at ang tatay ang may iwanan para talaga makatutok sa pag-alaga. So nawala namang problema sa mag-asawa, focus po sila sa kanilang mga anak, lalo dito kay Michael. So yun mga kapobre, sana po sa may mabubuting puso kung makatok po kami sa inyo, sana po matulungan natin to si Michael, at napakahirap po talaga ng sitwasyon niya. Yun nga po, sa hirap din ng buhay, kulang sa financial. Ito po sa loob po ng bahay niya, ha. Yun po. Muli, maraming salamat po. God bless all.